Magandang gabi po sa ating lahat. Araw na naman ng ating online Bible study na ginaganap tuwing Sabado sa ganap na ikawalo ng gabi. Bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, babasahin ko po muna ang ating passage na matatagpuan sa Mark chapter 11 verses 12 to 18. I will be reading from the New International Version. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in a distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple area and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves, and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. And as he taught them, he said, "Is it not written, 'My house will be called a house of prayer for all nations'? But you have made it a den of robbers." The chief priests and the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him, for they feared him, because the whole crowd was amazed at his teaching. Tayo po ay manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, salamat po sa isa na namang pagkakataon na sama-sama kami mag-aaral na iyong salita. Buksan mo po ang aming isip at puso upang maunawaan at sundin ang inyong ituturo sa amin ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesucristo. Amen. Meanwhile, makinig po muna tayo sa isang natatanging awitin mula sa ating kapatid na si Angelo Adan. I've been living with sorrows and fears day and night. I'm drowning in tears. My heart feels so empty and my soul feels so dry. I feel so hopeless in life. I've been living with pain and regrets, stuck in the past, can't live in the present. My mind is confused and my spirit is weak. What will I do? What will I do? Why are you in despair, oh my heart, when God speaks the hope of life? I will go back to the altar of God, and I will praise you with all my heart. I will go to the presence of God. You're my joy and my delight. You're my joy and my delight. I will go. I will go. You have silenced the doubts in my heart. You lift my faith, and now I'm ready to fly. My heart's filled with you, and my soul so
have shown me the truth from the lies. You have graced me, your love and your life. My trust is in you, I surrender to you. That's what I'll do, forever I'll do. Teach me your ways as I live all my days. Speak to me, Lord, I pray. And I will go back to the altar of God, and I will praise you with all my heart. And I will go to the presence of God. You're my joy and my delight. You're my joy and my delight. I will go. Dead bones rise, your spirit come alive and breathe into my lungs the breath of life, spirit of God, the fire in the soul, this joy I can control. Living while the bread of flying light of the world, Jesus Christ, step by step, every day. I'll take each step, every step of your way. I see you do, I do what I see. I hear your voice, you back and follow me. I will go back to you, here I go. I'll follow you, I will go back to you, here I go. I'll follow you, you are here, you are near. You never have left me, holding me, saving me. You've never forsaken me, you are here, you are near. You never have left me, holding me, saving me. You've never forsaken me. I will go back to the altar of God, and I will praise you with all my heart. And I will go to the presence of God. You're my joy and my delight. You're my joy and my delight. I will go. I will go. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay Cleansing of the Temple. Sige po, magpatuloy po tayo. So from last week, nakita natin that the whole Israel, the whole of the Jewish nation, held him up as the Messiah sa pagkakasalubong sa kanya, kaya na triumphal entry. Ngayon naman, ipapakita ni Jesus ang kanyang lordship in a different way. Okay, tingnan natin ang title natin, Cleansing of the Temple. Bakit kailangan linisin yung templo? Ano ang karumihan? At sino maglilinis ng templo? Okay, pero bago yun, tingnan muna natin ano yung background. Okay, ano yung significance ng templo sa mga Hudyo? The temple was the place where they met with God for worship, prayer, and offering. So napakahalaga ng templo. Banal na lugar yun para sa kanila. That's where they meet God. Actually, doon sa mga nababasa natin na mga commentaries, sinasabi nga doon na papunta pa lang sa templo, spiritually, piniprepare na nila yung sarili nila eh. As they walk, they sing, they sing praises, they sing worship songs, tapos nagko-quote sila ng scripture. So, nandun yung mental preparation kasi alam nila that they're going to meet God. So, ang ano natin dito is, anong atmosphere mayroon yun?
Okay? It was an atmosphere of quiet reverence because they're going to meet with God in the temple. And especially, dito sa ating talata ngayon, na alam natin na Passover. It was the feast of Passover, one of the 3 major feasts na kung saan ang mga Hudyo, mga lalaking Hudyo, ay kailangan pupunta ng templo. Ano ang importansya nitong atmosphere of quiet reverence? Kasi yung Passover ay sineselebrate nila to commemorate yung ginawa ng Panginoon na deliverance sa kanila from 400 years of slavery sa Egypt. They're supposed to celebrate it as a lasting memorial. So nandoon talaga yung reverence and awe. Pero ano nangyari? Makikita natin bakit may presence ng doves for sacrifice. Tapos may mga lamesa na mga money changers. Ano ito? Kasama ba ito sa worship? Ang nangyari, yung dating atmosphere of quiet reverence, naging marketplace atmosphere from the sale of doves as well as money changing doon sa court of Gentiles. Ano nangyari dito? Bakit nagkaganito? Sa Old Testament, ang mga Hudyo, sila lang ang pwedeng pumasok sa templo. Walang bentahan, walang money changing. So paano nangyari ito? So ito yung background. Dati yan, nandoon sila wala sila doon sa temple grounds. Nandoon sila across the Kidron Valley, doon sa tinatawag na Mount of Olives. Kasi pagpapasok sila ng Jerusalem, yun ang unang madadaanan papunta sa templo. So doon na binibili ang mga dapat bilhin, doon na rin pinapapalitan yung mga pera nila para pagpasok nila ng templo, kumpleto na sila. Anong nangyari at nandito siya ngayon sa loob ng temple grounds? Kaya paliwanag ko lang po wala siya sa loob ng templo kasi mga Hudyo lang ang pwede doon sa loob ng templo. Ito ay ginawa ni Herod kasi Herod's temple to eh. Ang ginawa ni Herod, in-extend niya. Gumawa siya ng lugar para sa mga hentil. These are the Gentiles who want to worship the God of Israel. They know the God of Israel, they want to worship the God of Israel, pero dahil hindi sila Hudyo, hindi sila pwede doon sa loob. So ginawa sila ng court of the Gentiles doon sa may labas. So kung nasa labas, bakit nagkaroon ng atmosphere of marketplace atmosphere? Kasi tinan nyo kumbaga, wala nga doon sa loob ng bahay natin, pero nasa loob naman ng bakuran natin. So wala nga siya sa loob ng templo, nandoon naman siya sa loob ng temple grounds. So naapektuhan yung holiness, yung reverent awe, naging marketplace atmosphere. Kasi bentahan, maingay, magulo, at wag pa natin banggitin na siyempre kung may mga hayop, may mga excrements. Diba? Excrement is just a nice word sa ating salitang wiwi at saka pupu. Can you imagine, nandoon yun doon sa temple ground na kung saan pupunta sila para para sumamba? Okay? Sa senaryo na to, bakit ginawa ito? Bakit pinayagan to ng high priest? Okay? Kasi win-win situation to para sa kanya at sa lahat ng mga paring nasasakupan niya. Kasi meron sila makukuha rental payment doon sa mga vendors na magbebenta, as well as profit from the sales and the money exchange. Siyempre, madaming tao. Passover. Madaming magbebenta, madaming bibili, madaming magpapapalit. So maraming kita. Win-win situation para sa mga pari. Sa mga pari lang ba? Win-win situation din para sa mga pilgrims. Bakit? They will benefit from the convenience of not carrying their own sacrificial animals. Kasi meron namang mabibili doon Ba't magdadala pa, magbubuhat pa, mag-aabala pa? Di ba? At the same time, ando doon din yung benefit na hindi sila magre-risk na rejection. Kasi ang ginawa ng mga pare, masyado na hinigpitan yung quality control. Kaya yung mga dalang nilang hayop, kung minsan, hindi pwede yan kasi ang mata, hindi pwede yan kasi ang kamay, ang paa, hindi makapasa sa quality control, nag-abala pa sila. So, anong nangyayari? Huwag na mag-abala, next time, ganito na lang, bibili na lang tayo doon. So, lalong lumaki yung benefit para sa mga pare. Pero at the same time, yung benefit din nandoon sa kanila. Diba? Sa ganitong senaryo, parang, well, win-win naman lahat So, parang wala namang lugi. Diba? Mayroon ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Siyempre, He is the Lord of the temple. Natural. He displayed righteous anger. Righteous, hindi katulad sa human anger that leads to sin. Righteous anger. Righteous, may mali na itinatama.
At yung mali na yun ang basihan nung bakit cleansing of the temple ng title ng passage natin. Kasi nabastos ang kanyang templo. Dito pinakita ng Panginoon ang kanyang kaalaman sa Scripture. He cited two passages from two major prophets sa Old Testament, si Isaiah at saka si Jeremiah. Una, si Isaiah. Ang sinabi ni Isaiah sa 56:7, "My house will be a house of prayer." So, siyempre, ang activity doon, spiritual. Spiritual activity kasi house of prayer. And take note, kaninong tahanan? My house. Tahanan ng Panginoon. Tapos ganun yung ginagawa nila. Hindi ba pagbabastos yun? Di ba pagbabaliwala yun doon sa may-ari ng tahanan? Pero ito ay kailangan mangyari dahil nasusulat naman sa Jeremiah chapter 7 verse 11 na they will turn my house into a den of robbers. Robbers. Saan galing yung mga magnanakaw? Mga pilgrims to, sasamba ito eh. Ibang klaseng pagnanakaw. Kasi yung spiritual activity na tinurn nila into commercial activity, yung pala ay may overpricing na kung piso lang dapat, ibebenta nila sa 10 piso. Eh di siyempre nanakawan na yung mga tao ng siyam na magbabayad sila ng 10. Di ba? Tapos low exchange rate. Imbis na 1:10, gagawin nilang 1:7, eh dinawalan na naman ng 3. Double jeopardy ang ginawa nila sa mga pilgrims. And to think na as priests, they are there to facilitate worship. Hindi ba ikagagalit ang Panginoon yan? Na binastos na ngayong tahanan niya, hindi pa tinutulungan ang mga tao para mas maging mapagsamba sila sa Panginoon dahil oras at araw ng pagsamba yun. Sa ganitong senaryo, tignan natin yung tatlong dahilan ng righteous anger ng Panginoon. As Lord of the temple, Jesus has the authority to cleanse and restore the temple. Cleanse from all unrighteous activities and restore to its original purpose. Ano original purpose? My house is a house of prayer. So dapat prayer and worship. Anong nangyari? Bintahan. Naging commercial. Diba? Tignan natin ang unang-unang dahilan. Because the temple was being profaned. Now, profane means hindi mo siya tinatrato with holiness. Naalala niyo si Moses? Doon sa burning bush? Di ba nung nakita niya yung burning bush, sabi niya, ano ba yun? Pupuntahan ko nga. Nung papalapit na siya, sinabi ng Panginoon sa kanya, Moses, sabi niya ganun, remove your sandals because the place that you are stepping on is holy ground. Kasi doon niya makikita at makakausap ng Panginoon. So, holy ground. So, yung temple grounds na yun, hindi lang yung temple doon sa gitna, kundi pati yung mga iba pang Gentile court of the Gentiles, court of women, lahat yun kasama doon sa temple ground. Kasama dapat yun doon sa holiness na hindi nila kinonsider. Pinprofane nila and to think that they are not the owner of the temple. Diba? Pangalawa, because the pilgrims are being taken advantage of monetarily on the pretext ng practical reason para matulungan sila na hindi na kayo maabala, hindi madali na lang para sa inyo. Pinalabas pa nila na pabor sa mga pilgrims. And actually, ang pabor talaga ay nasa kanila. Diba? No amount or quality or kind of justification will invalidate the purpose of the temple, which is prayer and worship. Kaya yun ang pangalawang dahilan kaya nagalit ang Panginoon. Righteous anger. Ano yung pangatlo? Because the Gentiles were being deprived of their proper place for worship. Hindi nga sila pwede doon sa pinakaloob ng templo kasi hindi sila Jews, hindi sila Israelite. Kaya nga sila ginawa ng sarili nilang lugar doon. And these people, they know the God of Israel. They want to worship the God of Israel. Hindi ba dapat tulungan sila? Kasi sa New Testament time, alam ng Panginoon, papasok ang mga Gentiles. Kasi sa Old Testament pa nakaprophesy na, salvation is to the Jew first and then the Gentiles. Ito na yung mga panahon ng Gentiles. Paano sila sasamba? Ginawa ng palengke, bilihan. Saan sila lulugar doon? At paano sila mananalangin? Paano sila sasamba? Nakikita ba natin dito na for these three reasons, ito talaga yung ikinagalit ng Panginoon. That's why He made cords of whip, in-overturn niya yung mga lamesa, hindi niya pinayagan ang iba pa mga merchandise na makapasok. Single-handedly, ginawa ng Panginoon yun. Now, that is part of Jesus'
display of His Lordship. No? Unang-una, Jesus knew and upheld prophecy. Sa nakita natin, di ba sinabi nga niya na, my house will be called a house of prayer. Dahil yun ang nakasulat kay Isaiah. But you have turned it into a den of robbers. Dahil yun naman ang sinulat ni Jeremiah. Although hindi na na-surprise ang Panginoon, pero siyempre doon sa nakita niya, kagalit-galit yun. Dahil nga walang galang sa kanyang templo. Okay? Isa pang paraan, o isa pang daan kung bakit nakita natin ang Lordship ng Panginoon. Sa dami-dami ba naman nung nagtitinda na yun, at sa dami-dami ng mga tao doon, wala malang nakapigil sa kanya. Wala malang ni isang pumigil sa kanya. He overthrew everything uncontested. Kung hindi ba ng Panginoon? Kung hindi ba na may authority siya? Hindi niya magagawa yun ng mag-isa. Diba? At bakit? Because the religious leaders feared Jesus. Natakot sila kay Jesus. Not because they recognize that He is the Messiah, but because they know na yung mga tao ay hinuhold nila si Jesus as Messiah. At takot sila na isang salita lang ni Jesus ay magkakagulo-gulo na. So nasa sa salita ng Panginoong Jesus yun, hindi nila pwedeng galitin si Jesus. So indirectly, ina-admit nila that yung Lordship ni Jesus by His authority, especially in doing all these things. Na? Okay? And lastly, okay, ito yung bakit kasama doon sa binasa natin kanina, yung fig tree na kinurse ni Jesus. Kung naalala niyo, binasa ko kanina, nasa gutom niya, lumapit daw siya sa isang fig tree na maraming dahon. Tapos nakita niya, wala namang prutas, walang bunga. Kasi nga hindi panahon ng fig. Hindi pala panahon, ba't siya naghahanap ng bunga? Na dapat alamin natin yung background. Siyempre, hindi mali si Jesus. Kailangan maintindihan natin. Yung pala mga fig tree, pag meron ng mga bunga, maglalabasan ng mga dahon. So, yung dahon na indicator ng bunga. Itong fig tree na to, puro lang dahon, walang bunga. Na isn't this indicative of the religious leaders? Na puro pakitang tao? Na yung panlabas nila ay hindi katulad doon sa kalooban nila? Na yung sinasabi nila ay hindi katulad doon sa ginagawa nila? That is why Jesus pronounced judgment on the fig tree by cursing it. Indirectly, papunta yan dito sa mga religious leaders, especially in the light of what is happening now. Na hindi talaga kayo worthy to be priests dahil hindi nyo ginagawa ang dapat ninyong gawin sa spiritual na kalagayan ng mga Jews. Okay, so nakita natin ang sitwasyon, nakita natin kung bakit ang temple ay kailangan i-cleanse at nakita natin na ito yung naging avenue para ipakita ng Panginoon ang kanyang Lordship. Last week yung kanyang Messiahship, ngayon naman yung kanyang Lordship. Sa lahat ng ito, ano kinalaman natin dito sa nangyayari ngayon? In the light of this pandemic, what can also cause righteous anger from the Lord? Wala tayo sa templo na physical. Pero hindi ba pwede magkaroon ng righteous anger din ng Panginoon sa atin? Tignan muna natin sa pangkalahatan. Generally speaking, the world has rejected the lordship and sovereignty of Jesus Christ. Nagkanya-kanya na ang mga tao. Hindi wala na sumusunod sa Panginoon. Dinidisregard ang Panginoon. Now, I'm talking of unbelievers. No? Hindi na ina-acknowledge ang Panginoon, ang salita niya, ang kalooban niya, kung ano lang yung gusto nila, yun na yung ginagawa nila. Hindi kaya tama na yung Isaiah 26:20 na nagsasabing magsipagpasok kayo sa mga kwarto niyo, magsipagtago kayo, palampasin ninyo ang galit ng Panginoon. Hindi kaya ito ngayon nangyayari ngayon sa pandemic na to? Hindi kaya panghuhusga na ito sa lahat, especially doon sa mga hindi naniniwala sa Kanya? Pero specifically speaking, hindi tayo lampas dito. Mayroon din tayo dito. Okay? Ano yung una-una nakasulat dyan? One reason that Jesus could be righteously angry at us is because of unbelief. Ano yung unbelief na yan? When we fear, when we go into panic, when there is anger or sadness, dahil sa pangyayari ngayon, pag sinasalubong natin ng unbelief yung coronavirus na yan, na paano na tayo? Wala na mangyayari. Paano na tayo? Ano na kapupuntahan ng mundo? Wala bang Diyos? Nakita natin ang Lordship ng Panginoon nakadisplay nung kinless din yung temple. It's the same God.
Hindi naman nagbago ang Panginoon. He was Lord then, He is Lord now, He will be Lord forever. Bakit natin sinasalubong ng unbelief instead of faith ang pangyayaring ito? Kaya nga ang antidote natin dapat ay acknowledge the Lord's sovereignty. Siya lamang ang sagot. Siya lamang ang pwedeng gumawa. Siya lamang ang may kapangyarihan. Kaya siya lamang yung pwede nating asahan at dapat nating asahan. And rightly so. Because the Lord will always be Lord. Kaya nga, well, cliche na kung cliche, pero kung lagi nga tayo nakatingin sa sitwasyon, unbelief, hindi faith. Pero kung titingin tayo sa Panginoon, faith, may strengthen tayo. Lord, we don't know what to do, but our eyes are on you. Totoo yan. Wala tayong magawa dito ngayon eh. Naghihintay tayo sa kilos ng Panginoon. That's faith. Alam ba natin kung anong gagawin niya? Hindi. Kailan niya gagawin? Hindi. Alam lang natin, mayroon siyang gagawin dahil may kakayahan siyang gawin yun. Kaya ang parte natin is, from unbelief, let's move to faith. Kasi the Lord will move through our faith. Pangalawa, the Lord can also be angry at us because of our uncaring attitude. I call this selfishness. When you don't care for others or about others, hindi ba selfishness yun? Hindi ba sinabing wag lalabas? Ang sinabi magtulungan, mag-cooperate. Basta okay ka, wala ka ng pakialam sa iba, that is selfishness. So ano dapat ang antidote natin dyan? Let's employ compassion. Unang-una by prayer. Ipag-pray natin ang kalooban ng Panginoon. Ipag-pray natin kung anong gusto niyang gawin natin sa nangyayari ngayon kasi siya lang nakakaalam at siya lang ang may solusyon. Ipag-pray natin yung mga taong nanghihina. Ipag-pray natin yung mga taong naka-forefront, mga frontliners. Hirap na rin sila at naka-face pa sila sa danger. Ipag-pray natin yung mga taong hindi naiintindihan ang severity nitong pandemic na ito. Kaya hindi sila nagko-cooperate. Pag-pray natin, huwag tayong magalit. Huwag tayong magsalita pa na kung ano. Magsalta na lang tayo sa Panginoon, may mangyayari pa. Let's all stand in the gap, mga kapatid. Standing in the gap through prayer will cause the power of God to come down and act upon whatever needs to be done here on earth. Let's shake the heavens through prayer, not through complaints, not through fear, not through anger. Okay? So hindi lamang prayer. Siyempre dapat may practical help doon. Ano yung practical help natin? Let's cooperate by staying at home para makontinue coronavirus. Wala nga tayong magagawa actively. Pero dito lang tayo sa loob ng bahay. Marami tayong pwedeng ibang gawin. Spiritual and non-spiritual things. Nakakatulong pa tayo sa pagbaba nung tinatawagan nila na i-flatten daw yung curve na yan. Diba? At habang nandito tayo sa loob ng bahay, nananalangin, let's take care of our health. Siyempre, anong gagawin sa bahay? Hindi nagtatrabaho, hindi naglalabas. Baka kain-kain tayo dyan. Okay? Let's take care of our health. Let's take care of our body. Bakit? This is the living temple of God. Ang topic natin ay temple. Hindi na yung physical temple, kundi living temples. Tayo yun. Tayo yung living temples. So spiritually, let's pray. Practically and physically, let's take care of our body, the living temple of the Lord. Tulungan natin ang bawat isa. Alalahanin natin, the Lord will always be Lord. He is sitting on His throne. Lilipas din ito. At habang nakatago tayo, sabi nga na Isaiah 26:20, let's do it with gladness. Kasi alam natin, mayroon Diyos, may magagawa ang Diyos, may gagawin siya, manalig lamang tayo. So sa maikling talatang na binasa natin, nakita natin yung Lordship ng Panginoon in cleansing His temple. Ipakita natin na naintindihan naman natin bilang mga Kristiyano na ialaw natin siya sa kanyang Lordship in cleansing this living temple. Kasi ito yung ating reasonable form of worship. Sabi nga na Romans chapter 12. So mga kapatid, magpatuloy tayo sa paghawak sa Panginoon by faith. Praise the Lord. Subalit bago tayo tuluyang magwakas, makinig po muna tayo muli sa isa pang natatanging awit mula sa ating kapatid na si Angie Luadan.
So mga kapatid, tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, muli ay nagpapasalamat kami sa kalakasang espiritual na dulot ng iyong salita na tatunghayan namin ngayong gabi. Magsilbi nawang gabay namin ang iyong salita sa sitwasyong kinakaharap namin ngayon at patuloy mo pong palakasin ang aming pag-asa sa iyong kapangyarihan at pagmamahal sa iyong mga anak at maging sa sanglibutan. Ito po ang aming panalangin na may kagalakan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Hesus Kristo. So mga kapatid, magkita tayo uli next week. Magpalakasan tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Pero kung hanggang kahit kailan siya, basta nandiyan dyan si Lord, okay tayo. Okay? So next week, titignan naman natin ang isa pang aspeto ng Lordship ng Panginoon hanggang matapos natin itong Passion Week na to in His triumph sa kanyang resurrection. Okay mga kapatid? Stay safe in the Lord. See you next week.